So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito ulit tayo sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin ngayong 2026. Sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Ano nga ba ito? Ito yung Keyway Cafe Racer 152. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos siya. Walang hinto, walang preno. 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 Init wala akong pagka-ride pa rin sa kalsada. Ulan bahala na content ko, armas ko sa laban. Gasgas, sugat, parte yan ng eksena. Motovlogger ako, hindi ako basta-basta. Camera on, walang cut, lahat totoo to. Trota sagad, pangarap ko dire-diretso. Pagod na katawan, hindi yan hadlang. Habang humihinga, tuloy ang laban. Walang hito, walang preno. 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 Sa kalsada ako'y sigurado. Inito ulan, walang urong. Pangarap ko hanggang dulo. Walang hito, walang preno. Hello mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong at naghihingi ng update para dito sa may Cafe Racer 152 ng Keyway. So available po sila dito ng black combination ng gold lining na decals. Ayan, available po sila ng isang unit din dito. So ito yung mga Cafe Racer na talagang parang hindi mo na kailangan mag-additional na mga accessories. Talagang pag itong binili mo, ito na yun, on the go na talaga. So konti na lang yung idadagdag mo rito. Para sa akin, maglagay kayo dito ng ng saddle bag. Ayan, pwede dito sa gilid. Palagay na lang kayo ng bracket dito para sa saddle bag, di ba? Tapos yung design niya kasi talagang classic. Classic talaga yung kanyang design. Pero sana dito yung kanyang headlight isa na upgraded. Gawin natin projected lamp dahil nga uso naman talaga ngayon yung mga LED na headlight. Okay, so at least hindi maapektuhan yung pagka-classic niya. Okay, para mga modern classic na yung dati niya. Pero sana dito yung kanyang signal light gawin nila pa round style, pa bullet type, tapos maliit lang ang cool nun. Tapos LED para mas maliwanag. Okay, pero ito sobrang flexible ng kanyang signal light. Ganun din sa likod. Okay, pero yung kanyang taillight, gusto ko na yung taillight niya maliit lang, sakto lang doon sa motorcycle. So makina nito 152 or nasa 150cc up. Okay, so maganda na rin yon kung gusto niyo ng may hatak talaga, tapos mapormang motor. Kasi kapag mga ganito talaga, yung mga inuupuan natin, para tayong mukhang artistahin tayo rito, para mga Daniel Padilla tayo rito pag ganito yung motorcycle natin. Pero tapos yung kanyang handlebar is naka upright position naman, medyo yung lang, sporty position lang, o medyo nakayuko tayo dito. Pero ayan, tingnan natin kung talagang yuyuko tayo rito, tsaka kung abot ba natin ng isang tono. So 5'2" ang ating height. Okay, side stand natin, maganda yung pagkaka side stand niya. Talagang naka bend siya ng maayos. So buuan natin. Wow, ay ko sumakit yung balakang ko dun. Parang ganito talaga siguro pag tumatanda na. Yan. So sobrang tingkayad tayo rito. Pero ayan, ganyan ang itsura natin. Okay, manageable naman siya. Magaan yung motor. Medyo sub-sub nga. Hindi siya ganun ka-upright position, pero medyo sub-sub nga yung kanyang upo natin dito. Okay, so lang tayo, alalay lang yung ating rear brake. Ayan, yung paa natin, para at least hindi tayo bumuwal. In case man na hindi natin abot yung kabila, madali lang naman yan. So kapag kailangan natin doon sa kabila, ganun lang, slide lang tayong konti, tapos apak tayo dito. Ganun lang pag nasa traffic tayo. So para sa mga 5'2" na kagaya ko at gusto ng mga ganitong motorcycle, marami namang way para para masakyan to. So hindi ka mabubuwal basta alam mo yung technique kung paano. Okay, so yung shock niya sa harap, sobrang nito, sobrang lambot nung shock niya.
Okay, sabihin natin mga 8.9 out of 10. Sa likod, malambot din. Siguro mga 8 out of 10. Pero ganda rin. Kasi yung shock nito sa likod, may baso na rin. Kaya maganda rin talaga yung suspension nito. Turning radius niya, hindi siya ganun kalawak. Kasi nga parang, alam nyo naman, classic bike to. Tumatama talaga dito sa kanyang gas tank. Okay, pero goods na yan para maka-U-turn tayo ng maayos. So, yun. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? So, sa tingin nyo, comment nyo naman yan. At dun sa mga nakagamit nito, share nyo naman dyan para at least dun sa mga willing bumili ng ganitong motor, alam nila kung ano yung in-expect nila dito sa motorcycle na to. Para at least makatulong tayo sa kanila at makapag-decide sila kung ito nga ba yung motorcycle na gusto nila. Diba? So, ayos yan, diba? So, center stand natin, kung magaan din ba siyang center stand. Pero pag nakaganito, mukha siyang mabigat eh. Pero center stand natin, try natin. Yan, madali lang din naman siyang i-center stand. Ayos. Ako hanggang dulo, walang ito.